we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez naggikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Gisugda na karong adlaw ang napulo ka adlaw nga campaign period alang sa barangay ug SK Elections 2023. Busa iyahay na og plastar sa ilang campaign posters ug paila-ila ang mga kandidato sa nagkalain-lain lugar sa Mindanao. Apan doon na gayoy mga wala mituman sa regulasyon sa COMELEC. Ani report ni Argil Relator. Wala gayo gisayang nga oras ang mga kandidato sa Davao City sa pagpaila-ila, sanglit na pulo ka adlaw lang ang kampanya. Ngit-ngit pa lang nakaplastar na ang mga campaign poster ug tarpaulins nga gipangmuntar sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Dunay mga nakahilera nga posters sa mga magkauban sa linyada. Doon say poster sa mga walay ka grupo. Hinoon sumala sa COMELEC, gitugtan ang pag-post og campaign propaganda in groups. Basta lang haom gihapon ang posters sa size requirement nga 2 by 3 feet. Sa yusab ng andam ang pipila ka mga sakyanan, sama ni ining mga tricycle nga gipang adornuhan alang si paygayon nga motorcade. Ug syempre, duyugan sab nila kini sa ilang campaign jingle. Sa General Santos City, sayo sa buntag pa lang, nagkaraiyang campaign jingles na ang madungog sa kadalanan. Dunay mga partido ang miparada. Duna sab mga misuroy sa palengke ug mga pampublikong lugar ug miadto sa kabalayan. Kamatikdan sab nga daghan ng campaign posters ang gitaod sa naglahing parte sa syudad. Sa Cagayan de Oro City, pinaspasay ang pagpangampanya sa mga kandidato alang karong eleksyon. Sa Barangay Carmen, ang pinakadako ang barangay sa syudad sa unang distrito. Sa covered court kini nakapaskil. Sa Barangay Lapasan, nga usa sa mga dakong barangay sa ikaduhang distrito, napuno na sa mga dagway sa mga kandidato ang open area sa ilang gymnasium dool sa Barangay Hall. Sa poblasyon area, makita na sab ang mga dagkong campaign posters sa mga kandidato. Hugot sab ang seguridad ni Patuman sa Cagayan de Oro City Police. Halos matag kanto, makita ang presensya sa kapulisan. Sa Zamboanga City, daling napuno sa campaign posters o materials sa mga kandidato ang mga kadalanan sa syudad. Iyahay na sab sila og pagpangampanya, pinaagi sa pag house to house sa unang adlaw sa campaign period. Apan sumala sa COMELEC, aduna na sila namatikdan nga mga misupak sa ilang gihatag nga designated common poster areas. Gani nakatakdang sugdan ug tanggal sa Oplan Baklas ang mga poster ugma Oktubre 20 ug sa Oktubre 27. Election offense po yan, pagtanggalin natin yung mga posters ng mga kandidato. Si COMELEC lang po yung pwedeng magbaklas. Pag mahuli sila, they may be liable for an election offense na yung penalty niya is 1 to 6 years of imprisonment. Kuan yun nilang ilang obligasyon sa barangay, sa mga tao. Kanang maayo, dali malapitan. Apan sa unang adlaw pa lang sa kampanya, tataw na sab ang mga kalapasan sa mga kandidato sa pagmuntar sa ilang campaign materials. Kumando na yung mga gipang kabit sa poste, sa mga punuan sa kahoy, ug labi pa nga daghan sab ang gipang muntar sa dili designated common poster areas nga una na giila sa COMELEC. Sa regulasyon sa COMELEC, ang mga magwalapasong kandidato sa Omnibus Election Code kay padalhan og notice to remove og show cause order. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa lungsod sa Nunungan sa Lanao del Norte ang gipailawom sa Category Red sa election areas of concern. Busa, hugot nga seguridad, ipatuman sa kapulisan ug kasundaluhan sa lugar. Samtang ana sa kapin 6,000 ka mga pulis ang ipakatag sa tibok Northern Mindanao sa umaabot nga eleksyon. Ani ang report.
Gibutyag karon sa Police Regional Office 10 nga adunay usa ka barangay sa tibok Northern Mindanao ang anaa sa red category subay sa election area of concerns. Among barangay nahimutang sa lungsod sa Nunungan sa Lanao del Norte. Wala una kini ginganlan sa kapulisan. Gumikan sa security measures nga ginapatuman. Nag-unang hinungdan matud pa nga giila kining category red tungod sa mga nahitabong election-related incidents sa nanglabay nga eleksyon. Of course, kaning adunay ato ang nakita based on our monitoring, intense political rivalry sa mong area, and considering ang katong barangay which is anaa sa munisipyo no sa Nunungan, Lanao del Norte. Sanglit giila ang usa sa mga barangay diriya sa Northern Mindanao nga nalakip sa pinakataas nga elections area of concern category nga mao ang red category. Sigon sa Police Regional Office 10, mas gipahugtan nila ang ilang koordinasyon nga ginahimo uban ng Armed Forces of the Philippines aron masigurado nga mahimong hapsay ug malinawon ang eleksyon sa maong lugar. Samtang moabot matud pa sa sobra 6,000 ka mga pulis ang nakatakdang ipakatag sa Pro 10 ngadto sa nagkadiyang lugar sa Northern Mindanao karong eleksyon. Gawas niini aduna sab kapin 3,000 ka mga force multipliers gikan sa nagkadaiyang ahensya sama sa Armed Forces of the Philippines ang muabag sa seguridad. Ako alang i-emphasize no ang kining election gun ban nato. This is not after the election is wala na. Ang magsugod gikan na August 28 hangtod November 29. That is the end of our election period. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipirmahan ang usa ka kasabutan tali COMELEC ug Minister of Basic Higher and Technical Education o MBHTE sa BARM alang sa pagsigurong mahatag ang suporta ug assistance alang sa mga magtutudlo nga magsilbi sa barangay ug SK elections. Ani report ni John D. Esteban. For benefits including legal assistance and legal indemnification. Gisiguro sa COMELEC ang kaluwasan ug assistance nga gikinahanglan sa mga magtutudlo sa Bangsamoro Autonomous in Muslim Mindanao. Pinaagi sa pagpirma sa Memorandum of Agreement, tali COMELEC ug Minister of Basic Higher and Technical Education o MBHTE alang sa taliabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Ang MOA signing gipangunahan mismo ni COMELEC Chair Attorney George Garcia ug MBHTE Minister Muhagir Iqbal nga gipahigayon dinhi sa Davao City. Gihimugatan sa COMELEC ang mahinungdanong tahas sa mga magtutudlo alang sa patas ug malinawong eleksyon. And that's why we have to afford protection to all our teachers, not only in Luzon or in Visayas, but likewise more particularly in the Bangsamoro. Kinakailangan po yung protection na bibigay natin at assistance hindi lang po monetary or financial. Kinakailangan legal and such other assistance that will help our teachers in the performance of a duty which technically speaking is not a duty of a teacher. Today, through this Memorandum of Agreement, we affirm our commitment to support and protect our teachers who willingly step up to serve during the election period. We recognize their importance in ensuring a fair, honest, and transparent electoral process and stand firmly behind them. Ang BARM dunay 2,669 ka mga barangay. Ang ihap sa ilahang butante anaa sa 2,740,000. Sumala sa COMELEC sa 246 ka barangay sa nasod nga gipailawom sa red category o dunay grave concern kadaghanan niini anaa sa BARM. Hinuon gisiguro sa buhatan ang malinawong eleksyon sa pakig-alayon sa kapulisan ug ubang law enforcement agency. Voluntary o dili pugsanon ang pag-serve sa mga magtutudlo sa eleksyon. Hinuon, nakabansay na sabdaw ang COMELEC ug mga pulis nga maoy muhulip isip members sa electoral board sa mga magtutudlo o galing dunay mag-back out o dili makaserve sa adlaw sa piniliay. Kulang-kulang po dito po sa BARM, mga 800 ang lahat na na-train po dito. Sa lahat po sa buong bansa, mga 1,500. Ang BARM gilangkuban sa probinsya sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi ug Dakbayan sa Cotabato, Lamitan ug Marawi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ana sa 19 kabalay sa barangay Kayaga sa Kabakan, Cotabato ang nadanyos human natumbahan sa punuan sa lubi atul sa kusog nga hangin ug ulan.
Mga apektadong residente nanawagan karon og tabang. Ani ang report ni Just Tony Humamil. Mukabat sa 19 ka mga balay ang nangaguba partikular sa sitio Unumayong Barangay Kayaga sa Kabangkan, Cotabato. Human gikuso-kuso sa kusog nga hangin. Dala sa kusog nga pag-ulan sa lugar niadtong October 17 sa hapon. Sagad sa mga balay nga naguba, gama sa light materials. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Cotabato, pipila sab kuno sa nadanyos nga balay ang natumbahan og punuan sa lubi. Ang total na bahay na naapektuhan is 19 sa may Kayaga, may isa sa Barangay Usias, may isa rin sa Barangay Katintuan. Then may isang school na naapektuhan din. Hinuon wala man daw nasamdan o namatay atol sa hitabo, butang nga gipasalamatan sa mga apektadong residente. Apan nanawagan sila karon og tabang aron makatukod pagbalik og balay. Sa karon padayon ang ginahimong assessment sa PDRRMO Cotabato ug Kabakan LGU aron mahibaw-an kung pila ka mga balay ang totally damaged. Coordinate na kami sa munisipyo para ma-identify kung anong mga tulong na kailangang ipaabot sa kanila. Sa halimbawa yung mga construction materials para muling maayos ang kanilang mga bahay. Sa ngayon, ongoing ang assessment ng team ng munisipyo. Ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka animal shelter sa Davao City ang gipasirad-an sa Davao City Health Office. Gumikan kuno sa reklamo sa silingan nga isog nga baho nga hatod niini. Ang nagpadagan sa mong animal shelter miapila og konsiderasyon sa lokal nga kagamhanan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Kini si Axel, usa ka aspin nga iro gikan Davao City. Malisa na kini og lakaw, human maligsan og sakyanan sa Dakudaw, Davao City. Apan karon, ing-ani nakahimsog si Axel. Naayon ang iyang mga samad ug makadagandagan usab kini susama sa ubang iro pinaagi sa iyang wheelchair. Usa lang si Axel sa gatusan ka iro nga nahatagan og ikaduhang kinabuhi, human ma-rescue sa Happy Animals Club sa Davao City. Among ginabuhat diri is mag-rescue. Then pagkahuman sa rescue is mag-rehabilitate, magtambal mi sa ila, magpakaon og daghan. Hantod sa maging healthy sila, and then after kung healthy na sila kay amo na silang ikapon og ligate. Then kung makapon na sila, pwede na pangitaan na mo sila family na i-love din sila forever. Apan kining tanan, posible nga mawala. Human gi-issuehan og closure order sa City Health Office niya tong October 13. Gani miani og nagkadayang reaksyon ang post sa tag-iya nga si Ken Amante nga miapila og tabang sa publiko. We have rescued hundreds of animals. We were able to rehabilitate many of them, and a lot of them have been adopted into good homes. Ang gitudlong hinungdan, ang reklamo kuno sa usa ka silingan tungod sa isog nga baho gikan sa maong shelter. Gikan daduhan na ang gate sa maong animal shelter o gipaskilan og poster kung asa nakabutang ang detalye sa closure order. Kana sir, bawal na mi mag-rescue. Kana number pinakasakta part dila na mi pwede maka-rescue. Karon kay grabe daghan jud kay mig rescue request. Nahay kagabi actually na nabanggaan pero dili mi kalihok kay bawal. Then dili pud may makapagitag family, di mi ka adoptions. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makahinabi ang reklamante apan sarado ang balay niini. Sumala sa ubang silingan sa maong shelter. Aduna sila masimhot nga kusog nga baho gikan sa animal shelter. Ilabi na kumukusog ang ulan. Sometimes na yung amoy samot nagkanang ting-ulan or init. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang City Health Office OIC Dr. Thomas Ababon, nagdubili na kini nga muhatag og pahayag kalabot sa ilang gi-issue nga closure order. Wala, no comment sa gyuguro. Pero ano lang sir, bali kita ba to ang nag-issue? Wala sa koy comment kay mga kanusa kata makahatag sir. Basig ugma or unyang hapon later mangita maghulat pa ko sa bag. Pero so far may mga meetings na ba to sir? Yeah. Nagdumili usab nga mohatag og pahayag ang City Veterinary Office. Gikabalakan karon sa maong animal shelter ang posible nga pagpaundang sa ilang operasyon ug ang posibilidad nga maadto sa dog impound ang ilang giatiman nga mga iro ug pamatyon. Then gitagaan mig letter siya, ma'am, kana kung maabot ni siya sa pinaka high officer is kana wala mi choice kundi i-confiscate tanan inyong hayop dire then idala sa dog pound. Kung sa dog pound sila like
sir, kay 72 hours biya patsun dayon sila. Kung dili nimo sila maklaim tanan, patsun sa dito kung malapas og 72 hours. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. 23 ka mga barangay gikan sa nagkanayang lungsod sa Misamis Oriental ang giilang Election Areas of Concern Orange Category. Kapulisan, gilatag na ang seguridad sa maong mga lugar karong eleksyon. Ani ang report. Gikumpirma karon sa Misamis Oriental Provincial Police Office kana sa 23 ka mga barangay gikan sa nagkanayang lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental ang giilang Election Areas of Concern. Sigon sa kapulisan, usa sa gabesihan ang giingong presensya sa New People's Army sa mong mga barangay. Hinoon, wala kuno nagkampo ang mga rebelde sa naisgutang mga barangay apan aduna pay mga higayon nga masiplatan sila sa lugar. Sa Hingoog City, adunay 8 ka barangay. Sa Upol, adunay 5. Magsaysay nga adunay 3. Medina ug Claveria nga adunay 2. Samtang tag-usa sa Balingasag, Mantikaw ug Salay. Among mga lugar gibutang sa kapulisan sa orange category. Sometimes presence nila, but dili gyud sila ingon nga diha gyud sila nagtundo. Mo ana lang mo kuan so and before kanisan nga mga area ha. Mao gyud ni siya ang naay mga panghitabo nga atrocities nga nabuhat sa atong mga communist NPA terrorists. Dugang sa kapulisan nga masugot nga seguridad ang ipatuman sa mong mga barangay aron masiguro nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa eleksyon. Nakikoordina na sab kuno sila ngadto sa nagkadayang ahensya nga pwedeng makatabang sa ilang pagpatuman sa kalinaw. Diri atong probinsya nabilong sa coastal. So appeal gyud sila ang maritime nga mo-augment pod sa ato sa kung kulangon ang atong personnel nga secure sa maong barangay iski election. Panawagan karon sa otoridad sa publiko nga ugaling adunay mamatikdan nga mga kadudahang tao daling i-report sa pinakaduol nga police station ingon man law enforcement units sa inyong lugar. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka mga lalaki sa General Santos City nga nagdala og pusil o ginagiban, arestado man nagmugna matud pa og kasamok. Sumala sa otoridad, nakadawat matud pa sila og sumbong gikan sa mga nagpakabanang residente nga duna matud pay duha ka mga lalaki sa Purok Matatag, Barangay San Isidro sa General Santos City nga nagmugna og kasamok. Nagdala matud pa og pusil ang usa sa mga sospek, samtang bolo ang gigunitan sa laing sospek. Gilayong gidakop sa mga personahe sa Police Station 4 ang duha ka gila sa alias nga Brando, 54 anyos, usa ka caretaker sa naisgutang barangay, ug alias John Mark, 18 anyos. Mag-atubang ang duha og kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug illegal possession of deadly weapon, ilawom sa Omnibus Election Code. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka iro sa Coronadal City diyang gipuspusan kini og kahoy og gigol-gulan sa usa ka 43 anyos nga lalaki. Ang pagpangabuso nakuhaan og video. Samtang ang sospek gipasakaan na og kaso sa tag-iya sa iro. Ani ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang aktual nga pagpanakit sa usa ka lalaki sa usa ka iro sa Barangay Bagong Silang, Barangay Santa Cruz sa Coronadal City. Gipuspusan kini og kahoy. Ug walay kaluoy nga gigulgulan sa liog sa usa ka lalaki. Itong iro, patay na siguro, nalipong na. Yung iguyo dito sa dating sa kalsada. Niya, niuli siya. Pagbalik niya, nagdala na siya sundang. Moto gigulgulan niya ulo. Ang sospek 43 anyos nga nailhang si Reynald Toco.
Silingan matud pa kini sa tag-iya sa maong iro nga si Alan Mayo. Saysay ni Alan wala siya sa ilang balay ni adtong higayuna. Gitawagan lang matud pa siya sa iyang silingan nga nakakita sa pagpatay sa iyang iro ug gisend ngadto kaniya ang video. Murag na tripan ra ba ang iro diri kay niagi man lang to siya nagtambay-tambay dito sa may tindahan ba tapang namo. Kasi tao nga gitawag nilingi pud daw sa iyang iro. So nagduda na daw siya. Kasi takon siya. Pag uli matud pa ni Alan sa ilang balay, dali siyang mireport sa kapulisan ug daling gidakop ang sospek. 13 katuig na matud pang alaga ni Alan ang maong iro. Busa, sakit matud pa alang kaniya ang gidangatan ni ini. So wala jud siya nangayog pasaylo sa imo sir. Oh, nagyan. Bibit na paganing ulo pag dito sa ilahaw. Sa karon balhog na sa prisuhan ang sospek nga wala na mihatag og pahayag. Samtang ipailawom sa psychological examination ang sospek. Nag-atubang kini karon og kasong paglapa sa RA 10631 kun Animal Cruelty Act. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gika-alarma ang pagpanglimos sa usa ka lalaki sa General Santos City tungod nagagamit kini og toy gun sa iyang mga ginapangayuan. Kapulisan gilayong giimbestigahan ang insidente. Dugang detalye sa report ni Just Tony Humamil. Viral sa social media kining usa ka lalaki nga nagapanglimos sa Purok Malakas, Barangay San Isidro sa General Santos City nga dunay dalang toy gun. Nakuhaan og video ang pagtion niini og toy gun sa mga motorista nga iyang ginapangayuan og limos, labi na kung walay mahatag. Para sa uban, kataw-anan kini. Apan nakahatag kini og kabalaka sa pipila ka mga general. Concerning kay siya kay labi na sa mga student nga karang maguli maghapon karang after class nila tapos mag-tricycle. Kulba kay siya kay karang murag tutukan gud kag ingana although murag kung di man ta sure kung dulaan ba or tinuod jud. Very alarming jud sa sir no to pwede pud siya makahataw kaning trauma. Dapat jud sir kanang matagan gud na siya solusyon. Sumala pa usa matud pa ka person with special needs ang maong lalaki. Busa gilayong giaksyonan sa General Santos City Police Office ang maong insidente o gimanduan ang tanang station commanders nga mohimo og lakang. Siwayon yan, it caused public disturbance. Even though they viewed as medyo but hindi pwede yan. That's very serious matter. Especially so ngayon is election period and start of the campaign period. Gawas ni ana, hugot sab ang ginahimong pagpatuman sa otoridad labot sa anti-mendicancy law kauban ng local government unit sa General Santos City. Giawhag sab sa otoridad ang publiko kuno galing aduna sila makita o masayran nga susamang insidente. Dayong i-report sa pinakaduol nga police station aron maaksyonan. Pag may makita po tayo dyan, all our hotlines numbers were being placed. Pwede kaming matawagan. Your PNP here in General Santos City is always ready to assess. Lalo-lalo na mga ganito na magka-create ng public disturbance. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao. Nagpaymangno sa publiko ang Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro City sa sakto ug luwas nga paggamit sa Christmas lights karong holiday season. Kini ilabi pa nga nagkataas ang insidente sa sunog, may kalabutan sa kuryente. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Karong Christmas season, makita na sab sa mga tagsa-tagsa kapanimalay ang mga nagkadaiyang disenyo sa mga parol, Christmas tree ug mga Christmas lights. Tungod nahimo na kining kabahin sa ato pagsaulog sa Kapaskuhan. Apan ang Bureau of Fire Protection adunay pahimangno sa publiko sa tama ug luwas nga paggamit sa mga Christmas lights. Kini human nga namatikdan ang pagtaas sa mga insidente sa sunog, may kalabutan sa paggamit og kuryente. Sumala sa BFP, siguraduhon nga anaa sa maayong kondisyon ang Christmas lights. Una kini itaod ug layo kini sa mga materyales nga dali ra mo dakop ug kalayo. Di magid malikayan nga mopalit man kita no. Kinahanglan katong mga pulido no, katong mga naay mga ICC no, katong mga durable. Although wa ta kabalo pilay presyo pero kung makapalit manggaling ka og medyo ubos-ubos sa presyo nga atong gipangita pagidugар, kinahanglan ato na lang gyung bantayan. Dili sab kuno ang ayan nga pabuntagan og pasiga ang mga Christmas lights tungod wala kuno kini nakadesenyo para sa taas nga oras sa paggamit. Dili sab kuno maayo nga ibutang sa gawas ang mga Christmas lights nga alang sa indoor. Likayan ang octopus connection sa mga Christmas lights o kahasumpayon aron patason tungod posible nga moinit ang mga wires niini. Importante sab kuno
nga naay tao sulod sa panimalay kung magpasiga sa Christmas lights ug palungon dayon kini panahon nga matulog na. Kani yung Christmas light dili na siya maglong last, no? So gagmay kayo nga mga wire ang panggamit ana, gagmay ra pod kayo ang mga bulb, no? So ato para malikayan ang disgrasya, mugamit ka na mga pila lamang ka oras, no? Kung magpasiga ka, basta ka importante nga naa ka sa balay. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ana sa 200 ka mga indigent nga mga badyaw nga estudyante sa Bonggao, Tawi-Tawi ang nakabenepisyo sa gipahigayong feeding program sa Philippine Navy. Gikalipay sa mga badyaw student nga nagtungha sa Badyaw Learning Center sa Barangay Lamion, Bonggao, Tawi-Tawi ang nadawat nga mga pagkaon aton sa gipahigayong feeding program sa mga personal sa Naval Forces Western Mindanao. Matod sa maong ahensya nga ang maong mga benepisyaryo nalakip sa mga marginalized community sa probinsya nga nagkinahanglan sa pagtagad. Kining feeding program usa sa mga programa sa ahensya nga aron iduso ang socio-economic well-being sa mga marginalized Badyaw community. Mga kapuso, sa 67 kaadlaw na lang, una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.